Okay, magandang hapon po. Magsisimula na po tayo kasi 2 p.m. na sa ating Bible class. Welcome po kayong lahat sa ating pag-aaral ngayong hapon. Tayo po'y manalangin muna bilang pasimula po ng ating gawain. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapon ito. Muli kami po ay binigyan ng pagkakataon para po pag-aralan ang inyong mga salita. Salamat po sa aming freedom na magtipon, sa aming freedom na dalhin ang aming mga Biblia at buksan ito at saliksikin ito at matuto mula dito. Dinadalangin po namin o Diyos na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Kami po ay hindi pwedeng umasa sa aming sariling karunungan. Pagkat ang inyong mga salita ay nauunawaan lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya po, samahan kami ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral at gawing malinaw sa aming kaisipan ang mga katotohanan na aming pong ipapahayag ngayon. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatiran na dumako na rin sa lugar na ito dahil ito po ay panahon na ng aming pong pagtitipon bilang isang iglesia, bahagi ng aming tipanan sa isa't isa bilang isang iglesia. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Kahit muna tayo tumayo, mawit muna tayo ng isang hymn before we proceed. Batong panghabang panahon, mabuhay yung ikanlong, yang tubig at dugo sa iyo ay humarong, sa saya't magkabilang, maging lunas kang ganap. Di ko na matutupad ang hingi ng iyong batas, ang sigla'y hindi sapat, luha may ang lahat, sana'y di mabayaran, kaligtas ay ikaw na. Di walang madadala sa krus na mga asa ng tanaking kahutan, kawalay biyayaan, maruming dumudulog, hugasan mo kung Jesus. Paglabot ng hininga sa pagpikit ng mata, haharap sa'yo roon, harit dakilang mugo, batong panghabang panahon, ako ba yung ikandong? Okay, pwede na po tayo makaupo. Magpapatuloy po natin ang ating series. Ito po yung pangalawa na sa huli ng series po na ito na ating tinatalakay ngayon. Mas maikli po ito ng isang lesson compared dun sa mga nauna nating tinalakay ng mga lesson. Dito po sa mahabang series na ito. Kung di ako nagkakamali, ito ay 10 booklet. Malapit na rin natin matapos itong buong series na ito ng pag-aaral para sa iglesia. Ang paksa po natin ngayong hapon, papaano napupuno ang iglesia ng salita ng Diyos? Ito yung topic natin. Paano napupuno
iglesia ng salita ng Diyos. May kinalaman po rin po ito sa kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa buhay ng isang iglesia at sa buhay ng bawat mananampalatayang bumubuo sa isang iglesia. At ang isa sa mga pinakamahalagang paksa pagdating sa salita ng Diyos at ang kaugnayan nito sa iglesia ay kung paano ang iglesia dapat napupuno ng salita ng Diyos. Ano nga ba ang pagkakaiba ng iglesia sa ibang pagtitipon ng mga tao? May kaibahan ba ang iglesia, ang church, sa ibang klase ng mga gathering? Ba, party, o kaya meeting, association, o kaya Rotary Club. Anong pagkakaiba nitong mga grupo na ito sa church? What's important, what's special about the church? Hula. Sino gusto maghula? Ate Gerlie. Yung pag nasa iglesia ako kasi, ang pinakasentro po doon yung Panginoon Diyos, yung mga salita niya. Pag sa pagkikita na iba, parang masayahan tayo. So yung mga ibang klase ng mga pagtitipon, pare-parehas ng interest nila. Diba? Gusto nila mag-enjoy, mag-relax. Gusto nila ng sports, halimbawa. O kaya meron silang importanteng agenda. O ito ay meeting para sa barangay. So may mga agenda yan, pinag-uusapan. So yun yung dahilan kung ba't sila nagtitipon. Pero pag ang church na nagtitipon, tama yung sinabi ni Ate Gerlie, merong kakaibang nagaganap pag ang iglesia ay nagiging buo. Matandaan natin, sa isang linggo, usually, 2 beses lang buo ang iglesia. Pag prayer meeting, sa iba, ang prayer meeting, Sunday din eh. Or kaya, worship service or Lord's Day celebration. Yun ang talaga nagiging buo ang church. At importante, ang pagiging iglesia at ang pagiging buo ng iglesia pagka ito ay nag-gather, sapagkat ito yung panahon kung saan ang presensya ng salita ng Diyos ay laganap sa buong iglesia. So, ang isang nagbubukod sa iglesia mula sa ibang pagtitipon ay ang malaganap na presensya dito ng salita ng Diyos. So, yun po yung isa sa mga main reasons kung bakit ang church ay special. At alam natin na pag ang salita ng Diyos ay pumupuno sa iglesia, nandun din ang presensya ng Diyos. Diba? Isa sa mga importanteng factor kung bakit ang church ay special dahil ang presensya ng Diyos ay nandun. At kaya ang presensya ng Diyos ay nandun sapagkat ang salita ng Diyos ay laganap sa buong iglesia. In other words, ang iglesia po ay napupuno ng salita ng Diyos pag ang lahat ng activity ng iglesia pag ito'y magkakasama ay nakasentro sa salita ng Diyos. Totoong may time para tayo ay magkaroon ng kwentuhan, kamustahan, pero hindi yun ang pinaka-dahilan kung bakit nabubuo ang iglesia. Dapat marami tayong pagkakataon para gawin yun. Sa labas ng espesyal na mga pagtitipon ng iglesia. Pero kapag ang iglesia ay nagtitipon, dapat ang sentro ng iglesia o lahat ng gawain na nasa loob ng iglesia na ito ay ang salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Kahit na ba yung celebration ng Lord's Day buong maghapon, dapat yung buong maghapon na yon ay napupuno ng salita ng Diyos. Kaya walang panahon para sa chismisan, no? Walang panahon para sa mga pag-uusap na wala namang kinalaman sa salita ng Diyos. Dapat ang iglesia, pagka siya nagtitipon, kahit na break time ba yun, no? Halimbawa, lunch time, salita pa rin ng Diyos ang namamayani sa pagtitipon na ito. Yan ang nagiging dahilan kung bakit ang presensya ng Diyos ay kasama natin kapag ang salita ng Diyos ay namamayani sa loob ng iglesia. Kaya dapat pati yung kwentuhan natin, break time, ano? Kahit yung kwentuhan natin, dapat salita pa rin ng Diyos ang pumupuno sa atin. Diba? Kasi ang Diablo ay nandiyan lang sa labas ng pintuan at siya naghahanap ng pagkakataon para tayo ay hatakin papunta sa kasalanan. Ang tayong paraan para hindi mangyari sa isang church yan, huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon, daigin natin siya. At sa pamamagitan yun na pagpuspos sa mga pagtitipon natin ng salita ng Diyos. And besides,
Hindi po matatawag na pagtitipon ng iglesia ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano kung walang salita ng Diyos. Halimbawa, prayer meeting. Sasabihin nila prayer meeting pero walang pag-aaral ng salita ng Diyos. That cannot be considered a prayer meeting unless we have a part of that prayer meeting or sabihin natin kabuuan ng prayer meeting na yun ay umiikot sa salita ng Diyos. Yun lang ang pinaka-importanting sangkap ng isang iglesia. And that makes us different. Okay? Kaya pag nandito tayo sa church, dapat magbantay tayo sapagkat ang iglesia ay templo ng Espiritu ng Diyos kapag ang iglesia ay preoccupied o napupuno ng salita ng Diyos. Kaya may idea po natin sa ating pag-aaral ngayong hapon ay ito po ang bawat bahagi ng mga gawain ng iglesia sa bawat linggo ay dapat napupuno ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, nananahan ng sagana ang salita ng Diyos at pinatitibay ang iglesia. So pagka natitipon ng church, bawat bahagi ng gawain ng iglesia nito ay dapat salita ng Diyos ang pumupuno dahil yan ang paraan para ang iglesia ay tumibay. Diba? Madalas na nangyayari pagka magkakasama ang church at nagkukwentuhan na, nawawala na yung salita ng Diyos. No? Hindi ko naman sinabing walang biruan o walang tawanan. Kaya lang, dapat kahit yung biruan at tawanan natin ay ayon sa salita ng Diyos. No? Kaya kung yung joke natin ay hindi na ayon sa salita ng Diyos, huwag mo nang ikwento sa iba. No? Dahil lalabagin natin yung dahilan kung bakit ang church ay church. Kung bakit ang church ay nagtitipon. Marami pong iglesia ay talagang maraming pagkukulang pagdating sa ganito. Pagka free time, nakikita mo na kung ano-ano pinag-uusapan. Pag free time, kahit kayo, alam niyo naman kung ano yung sinasabi ko. Diba? Hindi na po napupuno ng salita ng Diyos yung mga pagtitipon ng mga kababaihan. Okay, mga kalalakihan. Nakikita mo, naghahalakhakan, pero wala namang kinalaman sa salita ng Diyos yung kanilang pinag-uusapan. Kaya sabihin, break time naman tayo naman yung nasa siesta time, papahinga tayo, nandun pa rin tayo sa lugar kung saan nagtitipon ng iglesia, kaya marapat, lahat ng klase ng kwentuhan, usapan, talakayan, dapat napupuno din ang salita ng Diyos. Kasi sabi nila, pag service lang, o kaya pag may study lang, o kaya pag vesper service lang. Pero pagka sa pagitan ng mga pwede na siguro magkwentuhan ng kung ano-ano. Ako po sa aking pag-aaral, hindi na ako naniniwala sa ganun ngayon. No? Dapat kahit yung mga panahon na tayo ay nag-fellowship at nagkukwentuhan, babantayan pa rin natin kung ano yung laman ng ating mga kwentuhan. Kung ano yung laman ng ating mga malalayang talakayan. Dapat salita pa rin ng Diyos. Kasi ito rin yung pagkakataon ng church na pwede niyang gawin yan. Yung mga kwentuhan at mga tawanan, pwede naman gawin sa ibang pagkakataon. Mag-meet kayo sa mall. Doon kayo magtawanan. Pero pag tayo nasa loob ng iglesia, mas mainam na mapuno pa rin tayo ng salita ng Diyos. Ano mang uri ng pag-uusap, ano mang uri ng oras na tayo magkakasama bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So let's discuss this deeper. Isang passage lang yung ating consider this afternoon. Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 17. Basahin muna natin itong passage na ito. So dito na tayo ikot sa passage na ito to discuss yung topic na ano nga ba ibig sabihin na napupuno ng iglesia ng salita ng Diyos. Pakibasa nga ito, Colossians 3 verse 12 to 17. Paul, ibasa Paul. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal, minamahal, magbihis kayo ng kahabagan at kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawag kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat, ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo
Nga doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Okay, maraming salamat. So, katulad ng ating laging ginagawa, may mga katanungan na siya mag-guide sa atin, no? Para ma-discuss natin yung topic na ito. Unahin na natin, at actually mas marami tayong focus sa verse 16. Colossians chapter 3, verse 16. So, matahan niyo po yung Colossians chapter 3, verse 16. Magpapabalik-balik po tayo dyan. Ano sa talata na yan, para matalakay natin yung kabuuan nitong paksa na ito. So, una, sino ang kinakausap ni Pablo sa talatang 16? Ang kinakausap ba ni Pablo dyan ay yung mga pastor ng iglesia? Ang kinakausap ba niya ay yung mga deacon? Ang kinakausap ba niya yan ay yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos? Yung kinakausap ni Pablo sa verse 16 na sinabihan, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang buong iglesia. Okay? Ang buong iglesia. So nakita ninyo. So dito pa lamang isang importanteng implikasyon ng kahalagahan ng salita ng Diyos, dapat ang bawat miyembro ng iglesia pinaprioritize ang salita ng Diyos pagka sila magkakasama. Kailan natin huling naranasan sa isang church na kahit yung kwentuhan natin ay salita pa rin ng Diyos ang laman? Kwentuhan na, di ba? Break time, coffee time. Ang laman pa rin ng kwentuhan natin ay salita ng Diyos. Parang napakadalang yata ng ganong experience. Kaya maraming church na kulong yung mentalidad nila na importante lang na salita ng Diyos ang mamayani pagka may worship service. Importante lang na salita ng Diyos ay mamayani pag prayer meeting. O kaya ay fellowship. Ay Bible study. Yan, dapat talagang salita ng Diyos. Pero aside from that, pwede naman wala ang salita ng Diyos. Pero ang sinasabi sa atin dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Hindi naman sinabing occasionally. Hindi naman sinabing kung maisipan lang natin. No? Yung verb na ginamit dito ay tumutukoy sa isang activity na dapat tuloy-tuloy na ginagawa. No? Hindi patlang-patlang o dahan-dahan o kaya ay bahagi lamang. Dapat tuloy-tuloy. Paano mapupuno ang isang iglesia ng salita ng Diyos kung isang bahagi lang ng kanyang gawain ang may salita ng Diyos at yung ibang bahagi wala? Nakita niyo? Kaya madalas nahuhulog tayo dun sa tukso na nagkukwentuhan tayo tungkol sa politika. Nagkukwentuhan tayo tungkol sa ibang tao. Nagkukwentuhan tayo tungkol dun sa kapitbahay nating namatay. Diba? Nahuhulog tayo sa gano'n sapagkat hindi natin hinahayaan na mapuno ang ating mga pagtitipon ng salita ng Diyos. Ang iglesia po ang may responsibilidad. Ibig sabihin, hindi leaders. Hindi natin hihintayin sabihin ni Pastor, okay, sige, tigil na natin yung kwentuhan na yan at pagbulay-bulayan natin yung ating napakinggang mensahe. Dapat tayo mismo mga miyembro may pagkukusa. O nga, pag-usapan natin yung tayong mga kalalakihan, ligay dito. Pag-usapan natin yung preaching na napakinggan natin kanina sa pulpit. Wala akong nakikita ang mga church na may pagkukusa na gano'n. Kung meron man, siguro napaka-konti lang nila. Napaka-rare. Kaya mainam sa ating iglesia, bilang nagsisimulang church, maliit na church, maging ugali natin na magkaroon tayo ng sariling initiative. Magkaroon tayo ng sariling pagkukusa na pag tayo magkakasama bilang mga Christians, prioritize natin na pag-usapan yung salita ng Diyos. Kasi ganoon lang ang paraan para mapuno tayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, verse 16 pa rin ng Colossians chapter 3. Ano ang ibig sabihin ng mapuno ang iglesia ng salita ng Diyos?
Yung bang simpleng pag-uusap, halimbawa, mga kalalakihan ay nagtipon, sabihin nila, pag-usapan natin yung ating napakinggang preaching. Yun ba ang ibig sabihin ng napuno na ang iglesia ng salita ng Diyos? Paul. Ano ibig sabihin niya na mapuno ang iglesia ng salita ng Diyos? Ano ibig sabihin ni Pablo dyan? Siguro dapat, kahit sa anumang gawain ng iglesia, parati yung salita ng isang napag-uusapan. Bukod sa napag-uusapan, sapat na pang pag-usapan lang natin ang salita ng Diyos sa ating mga kwentuhan. I-apply din sa sarili pang So hindi lang natin pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos ang nagiging gabay ng ating pangungusap, ng mga salita, nagiging gabay ng ating buhay. Pag sinabi natin ang salita ng Diyos ay nananahan ng sagana sa isang iglesia, ibig sabihin, ito yung umaalingaw sa bawat bahagi ng iglesia natin. Ibig sabihin, ito yung nagiging, yung pinag-uusapan ng mga salita ng Diyos ng iglesia ay sumasalamin sa buhay ng iglesia. Yung bawat individual na tao ang kanyang buhay, yung bawat relasyon ng mga tao na ito sa isa't isa, yung buong iglesia, lumalago sa kanilang relasyon sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin na pupuno ang iglesia ng salita ng Diyos. Yung root word po dito ay yung salitang dwell. Ang ibig po sabihin yan sa original house. It's as if yung salita ng Diyos ay namamahay sa buhay ng iglesia. So, hindi lang natin siya pinag-uusapan dahil wala tayong topic na pag-uusapan. Kundi ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Yung salita ng Diyos. Tandaan niyo yung buhay ng iglesia doon sa Book of Acts. Nung bumaba ang banal na espiritu at napuspos yung mga mananampalataya doon sa Acts chapter 2. Alam niyo yung manifestation ng pagkapuspos ng banal na espiritu sa kanila, nagkaroon sila ng malalim na pag-ibig sa Word of God. At ang sinabi doon, halos araw-araw silang nagtitipon. Para sila ay manalangin, para sila ay makinig sa pagtuturo ng mga apostol, para sila ay magputol-putol ng tinapay. Parang sinasabi doon sa Book of Acts, sa bagong sibol na iglesia, yung mga mananampalataya ayaw nila mag-iwahiwalay. Parang gusto nila everyday Lord's Day. And everyday, pag sila nagtitipon, walang bumubuo sa kanilang existence, walang didefine sa kanilang existence, kundi yung Word of God. Just imagine kung gano'n ang church ngayon. Kaya hindi po tayo magtataka bakit yung influence ng church ngayon napakahina sa mundo. Pinag-uusapan na ng church pag napag-uusapan ay religious matters. Pero pagdating sa politika, wala silang, hindi nila hinihingi ang advice ng church. Pagdating sa mga issues ng ibang mga hanay ng lipunan, walang hinihingi payo mula sa church. Ang influensya ng church nakakulong lang sa religious issues. Pero matutusin, kung ang church ganitong klaseng, kung nananahan, namamahay ang salita ng Diyos sa buong buhay ng iglesia, hindi pwedeng hindi maramdaman yung kanyang influensya sa lipunan. So, huwag na natin sabihin sa buong lipunan, sa kanya na lang barangay. Hindi pwedeng hindi maramdaman ang influensya ng isang church kung saan ang salita ng Diyos ay nananahan. Diba na pag-aralan natin mga ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa ulan at niebe na bumabagsak sa lupa. At pag ito'y bumagsak sa lupa, ito'y nagpapabunga. Nagpuproduce siya. So, ibig sabihin nun, may epekto. At yung epekto na yun, nararamdaman ng mga tao sa paligid. Siguro kung yun ang gagamitin natin illustration na pag bumagsak ang salita ng Diyos sa lupa at ito'y namunga, lahat naman ng tao makikinabang dun sa bunga na yun Baka kakain dun. So, ganun dapat pala yung influensya ng church sa atin kung talaga tayo napupuspos ng salita ng Diyos.
Ipag-pray natin yung church natin. Hindi lang tayo masaya kasi marami umattend. Okay, hindi lang tayo masaya kasi consistent tayo sa ating mga activities sa church. Dapat masaya tayo pag yung church natin, sa bawat angulo na tingnan mo, defined by the Word of God. Ay kita mo yung Word of God sa buhay natin, sa kwentuhan natin, sa mga biruan natin. No? Hindi green jokes. No? Hindi clean jokes. Eh, nakakatawang malinis, hindi nakakatawang bastos. No? Hindi ka kailangan ako, pastor. Green jokes ang mga paboritong i-joke eh. Yung mga nakakasukang joke, pastor tayo. No? Hindi magandang tingnan. So dapat, sa lahat ng aspeto ng buhay ng ating church, dapat tayo ay saturated by the Word of God. Tandaan ninyo, pagka ganyan ang isang iglesia, hindi pwedeng hindi siya maramdaman ng kanyang mga kapitbahay. Hindi pwedeng hindi siya maramdaman ng lipunan. At pag tayo ay nagkaroon ng ganong klase ng image, hindi pwedeng hindi natin pakikinggan yung message natin. Yung message natin yung gospel. Sunod, tanong. Ito, babasahin din natin yung Hebrews 4, verse 12 to 13. Papasa natin kay May. Ano? So, ano ang kahulugan ng manirahan na walang sagana ang salita ng Diyos? O tamang dapat yung iglesia ay napupuspos ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nananahan ng salita ng Diyos, binabago ang buhay nila. Pero dito, yung tanong ay, ano yung manirahan na walang sagana? Ano ibig sabihin nun? So, para mas malinaw, basahin natin Hebrews 4, 12 to 13. Verse 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa anumang tabak na may dalawang talo at tumatagos hanggang sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip ng mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukuha sa harapan niya kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsisigil. Okay. So bakit, ano tayo ibig sabihin ng manirahan na walang sagana? Papaano ang salita ng Diyos ay magde-define sa buhay ng isang church, sa buhay ng isang Christian? Papaano yung mangyayari? Ano yung katangian ng salita ng Diyos kung bakit kaya nitong manirahan ng sagana sa buhay ng iglesia? Ayon na sa Hebrews chapter 3 o chapter 4 verse 12 to 13. Ano daw ang karakteristik ng salita ng Diyos? Kids, please sit down, kids. Sit down. Diba usapan natin pag nag-start na, wala nang playing. Okay. Anong katangian ng salita ng Diyos? Doon sa Hebrews 4, verse 12 to 13, kaya niya kayang baguhin ang buhay ng isang Kristiyano, kaya niya kayang punuin ang buhay ng isang church, o baguhin ang buhay ng isang church, o gawin itong influential church. Ano daw yun? Ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. At ito'y makapangyarihan. At ito'y may epekto. Ang salita po ng Diyos ay hindi katulad ng salita na babasa natin sa comics. Ang salita po ng Diyos ay hindi nababasa natin katulad sa nobela na isinulat ng tao. Ang salita po ng Diyos ay hindi katulad ng isang script na sinulat para sa isang telenovela o sa isang pelikula. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Kaya nga po siya sinabing salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Ito tulad sa isang talim na, sa isang kutsilyo o tabak na magkabilang talim. Ibig sabihin, it's very effective on both sides. On both ends, meron siyang talim. Ibig sabihin, kahit saan mo siya lagay na direksyon may epekto siya Ganun ang salita ng Diyos. Kaya kaya niyang baguhin ang buhay ng isang iglesia. At ito pa pala naisip ko, na
isang importanteng bagay na kailangan nating maintindihan. Ang salita ng Diyos ay isang iglesia ay mapupuno lamang ng salita ng Diyos kung yung bawat miyembro ng iglesia ng Diyos na yun ay napupuno din ng salita ng Diyos. Kasi baka may iwan sa inyo yung impression na mapupuno ng iglesia ng salita ng Diyos pag sama-sama silang nag-aaral ng salita ng Diyos. Halimbawa, Bible study, prayer meeting, merong devotion, worship service, merong preaching. So doon lang tayo napupuno ng salita ng Diyos bilang isang church. Tandaan natin, ang isang church ay binubuo ng mga individual na Kristiyano. So ito pong prinsipyo na napupuno tayo dapat ng salita ng Diyos, dapat nagsisimula sa individual level. Hindi laging grupo lagi, dapat individually, napupuno tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong consistent effort na pag-aralan at isa pamuhay ang salita ng Diyos. Paano natin i-expect ng isang church pag sila nakikita-kita aside sa worship service, prayer meeting, or fellowship, mag-uusap ng salita ng Diyos kung hindi naman sila nag-aaral ng salita ng Diyos? Ang motivation ng church pag sila nagsasama-sama at para pag-usapan ng salita ng Diyos, sapagkat lahat sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Malalang epidemya sa mga iglesia ngayon. Ang mga miyembro, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos ng personal. Nagagawa pa nga magsinungaling sa pastor pag tinanong, nakapag-devotion ka ba this week? Sabihin sa pastor, nag-devotion ako. Yung pala yung devotion niya, isang buwan pa. Nakapagsinungaling po kayo sa akin. Pero hindi kayo pwede magsinungaling sa Diyos. And the more you do that, lalo kang lumulubog dun sa kasalanan mo na hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano natin i-claim na Christian tayo, pero yung Word of God hindi natin pinag-aaralan, wala tayong interes. Mas may interes pa tayo dun sa Korean novela, o kaya pelikula, o kaya mga gimmick, o kaya pagkain sa labas. Mas interesado pa tayo doon. Pero pag pinag-uusapan na yung salita ng Diyos, wala ka nang masabi. Di ba nakakaya sa Panginoon yung gano'n? We are saying, Christian ako. Pero pag tinanong ka na, ano ba ang ibig sabihin nito sa Word of God? Hindi mo naman sagot. Bakit di ka kasi napupuno ng salita ng Diyos? Kaya po tandaan niyo yung sinabi sa Matthew 7. Darating ang Panginoon at maraming magsasabi sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ng Panginoon sa kanya, lumayo ka, hindi kita kilala. Kapag si Satan, ewan ko nakapanood kayo ng mga pelikula na hindi ko makalimutan yung isang eksena dun sa huling bahagi ng Twilight. Tandaan niyo yung pelikulang yan. Diba? Napanood ko, kala ko totoo na, no? Natatalo na yung pinuno ng mga vampiro. Pala pinakita lang sa kanya yung mangyayari. Naniwala tayo na yun yung totoo na nangyayari, na natatalo yung kalaban, na nanalo yung mga hero. Pero yung pinakita lang pala, ganun yung Matthew 7. Ipinakita sa atin ng Panginoon doon yung mangyayari sa Judgment Day. No? Na sasabihin ng Panginoon sa mga tao na confident Christian na papapasok ko sa langit. Pero sabihin ng Panginoon, hindi kita papapasok sa langit kasi wala ka namang relationship sa akin. I don't know you. Hindi kita kilala. Lumayas ka sa harap ko. Every time na binabasa ko yung passage, talagang kinikilabutan ako. At ako talaga sinesearch ko yung heart ko. Kasi baka mamaya akala ko lang, naniniwala ako na Christian ako. Pero totoo, pinapakita lang pala sa akin ng Diablo na kunyari Christian ako. Ano yung mga palatandaan para mapatunayan ng isang nagpapakilalang Kristiyano na Kristiyano siya? Meron siyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Meron siyang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Meron siyang pagmamahal sa kanyang kapwa Christian. May pagmamahal siya sa kanyang church. May pagmamahal siya sa mga gawain na para sa Panginoon.
May pagmamahal siya sa mga kaluluwang hindi paligtas. Yan yung mga palatandaan ng isang tao, ay Kristiyano. Kaya ito, importante, kung totoong buhay ang salita ng Diyos, unang-una itong maranasan ng mga Kristiyano miyembro ng Iglesia. Kaya dito po sa ating church, hindi tayo mag-aapura na magkaroon ng maraming miyembro. Kapag kailangan muna, kung sino man yung gusto maging miyembro ng iglesia nito, mapatunayan niya sa lahat na Kristiyano siya. Mas mainam na tayo magkamali sa dako ng pag-iingat kaysa tayo magkamali sa dako ng pagsasawalang bahala. Sunod na tanong. Kailan dapat napupuno ng salita ng Diyos ang iglesia? Kailan? Ang tanong ay kailan? Kailan dapat napupuno ang iglesia ng salita ng Diyos? Sa lahat ng pagkakataon. No? Katulad ng sinasabi ko kanina, hindi lang pag-worship service. Katulad ng sinabi ko kanina, maraming church importante lang na tayo mapuno ng salita ng Diyos pagka-worship service. Importante lang pag-prayer meeting. O kaya fellowship. O kaya Bible study. Okay lang yan. Word of God talaga. Pero any other activity pagka ang church yung magkakasama, pwede na walang Word of God. That's wrong. That's wrong. No? Paano? Hindi po dahil may activity lang na may pangaral ng salita ng Diyos, kaya natin dapat pag-usapan ng salita ng Diyos. Dapat bawat yugto na tayo magkakasama bilang isang church, napupuno ng Word of God. Yun yung dilema ng maraming churches ngayon. Madali tayo mag-relax sa Word of God. Diba? Lunchtime. Wala nang Word of God. Tawanan ng tawanan. Kung ano nang pinag-uusapan, wala nang kinalaman sa Word of God. Hindi man lang magkaroon ng pag-uusa na, ano ang ibig sabihin ng sinabi ko sa preaching na ganito? Hindi na ganun ang topic Kaya hindi na napupuno ng Word of God pagka si Satan ang pumupuno. Diba? Si Satan yung pumupuno ng iglesia pagka ganun. So dito, sagot sa tanong na ito, basically, dapat every time na church magkakasama, napupuno siya ng Word of God. Ang Word of God ang topic. Diba? Hindi yung dating yung nakaraan na experience, pag-uusapan na naman. Wala nang lugar sa isang iglesia dapat yung mga nakaraan. Lalo yung mga nakaraan ay pangit. Ang Word of God. Yung magpapatibay sa atin, yung pakinabang natin, yung meron tayong benepisyo bilang isang church. Paano napupuno ng salita ng Diyos ang iglesia sa ayon kay Pablo? Paano napupuno ang iglesia? Lalo't ito'y magkakasama ng salita ng Diyos ang ayon kay Pablo? Marami. Una sabi, syempre, preaching. Pag ang iglesia ay magkakasama at tayo nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, tayo hinahayaan natin na tayo mapuno ng salita ng Diyos. Tayo kumakain ng salita ng Diyos. We are being filled with the Word of God. Pag binabasa natin yung salita ng Diyos, pag ito ay binabasa sa publiko, yun ay bahagi po na napupuno tayo ng salita ng Diyos. Kaya bahagi ng ating mga pagtitipo na mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos ang pagbabasa nito. Diba? Yung pampublikong pagbabasa, hindi lang basahin natin ang tahimik. Kundi babasahin ng malakas sa publiko ang salita ng Diyos. Kung pinag-aralan yung Old Testament, New Testament times, bahagi talaga pagka magkakasama ang mga tao ng Diyos, binabasa ng malakas ang salita ng Diyos. Para sa pandinig ng lahat. Praying. Diba? Pag tayo po ay nananalangin, pagtuturo ng salita ng Diyos, pananalangin ayon sa salita ng Diyos, napupuno tayo ng salita ng Diyos. Kaya pinag-aaralan natin, particularly sa ating prayer meeting, pag ang pananalangin ay nais nating maging katanggap-tanggap sa Panginoon, dapat ito ay ayon sa salita ng Diyos. Diba, there was one devotion, sinabi natin na
Hindi masama na banggitin natin sa Panginoon yung kanyang salita, yung kanyang sinabi. Hindi dahil nakakalimot siya, kundi para sa ating pakinabang, sapagkat tayo nakakalimot ng salita ng Diyos at tayo nananalangin, madalas humihingi lang tayo sa Panginoon. Praying is also to be filled with the Word of God. Dapat ang panalangin natin ay puno ng salita ng Diyos. Hindi masama na nananalangin tayo na nire-recite natin yung verse sa Panginoon. Salita niya yun. No? Mainam nga yan guide yun Hindi tayo maliligaw sa prayer natin. Pagka lagi tayong may Word of God na kasama sa prayer natin. And then ano pa? Singing. Pag-aawit ng salita ng Diyos. Ba? Sinabi yun sa verse 16 ng Colossians chapter 3. Kayo sa isa't isa, magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting spiritual. Pag tayo po yung maawit sa church, hindi po tayo umaawit para lang mawala yung antok natin. Pag tayo po yung umaawit sa church, dapat umaawit tayo ng naririnig ng mga kasama natin sa church ang ating tinig because what we are singing ay ang salita ng Diyos. So pinapaalalahanan natin ang isa't isa, tinuturuan natin ang isa't isa pag tayo umaawit ng sinabi ng Diyos. Kaya importante yung naman ng ating mga awit ay from the Word of God. Hindi tayo umaawit dito ng mga awit na kontra sa sinabi ng salita ng Diyos. Sapagkat pag tayo umaawit bilang isang church, nagmi-minister tayo sa isa't isa. Kaya pagka nag-aawitan, umaawit tayo. Hindi yung binabasa lang natin yung lyrics. Ang sabi dun sa verse 16, magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Paano magpapaalalahanan sa isa't isa kung hindi naman natin naririnig yung mga piling ng isa't isa? It doesn't matter kung sintonado ka. Wala ka sa tune. Walang ano yun, walang bearing yun. Importante umaawit ka. Mula sa iyong puso, papalabas sa iyong tinig ng salita ng Diyos. Pagkat hindi mo yung inaawit para sa Panginoon. Ulitin ko pag tayo po yung umaawit ng mga hymns na ito, hindi natin sila inaawit para sa Panginoon. Inaawit natin yan para sa isa't isa. Hindi kailangan ng Panginoon ang mga awit natin. Bagamat nalulugod ang puso niya pag ang iglesia ay umaawit ng salita niya, pero yung pakinabang, yung immediate benefit ng congregational singing ay para sa atin. We are singing to one another. Kaya hindi ito contest na pataasan ng boses, pagandahan ng tono. Hindi. Inaawit natin yung salita sa isa't isa. Halimbawa, yung lyrics sinabi, pagdating ng huling panahon, tayo ay haharap sa Panginoon. At tatanggapin natin ang lahat ng gantimpala na ipinangako niya. Sinasabi natin sa isa't isa yun. Sa isa't isa. That's the purpose of congregational singing. Kayo umawit kayo, yung boses niyo, lakasan ninyo. Kahit wala sa tono, walang problema. Ano pa? Pagpapalakasan sa isa't isa gamit ang salita. Salita ng Diyos. So, paano nagaganap yan? Pagka may fellowship, di ba? Sabi ko nga kanina. Pagka may kwentuhan, yan tayo nakapagpalakasan sa isa't isa. Kapatid, kamusta ka na? Ano nangyari sa iyo sa week na ito? Hindi, ano nangyari? Kapatid, nabalitaan mo kayo nangyari kay kapatid na ano? Ano na naging topic ng kwentuhan eh. Hindi mo kapatid, kamusta? May answered prayer ka ba itong week na ito? Meron ba akong pwedeng panalangin para sa iyo? Alam mo ba, meron akong napag-aralan ng talata, ganito yung sinasabi. Palagay ko makikinabang ka rin sa lesson ng verse na yun. Wala, hindi na ganun yung topic ng usapan ng church ngayon. Try niyo pong umupo sa mga tumpukan. Lalo na pagka mas malaki yung church. Ako, mangingilabot ka sa mga pinag-uusapan eh. Nakakakilabot. No? Hindi nakaka-glorify sa Panginoon. No? Hindi sila nagtitipon para mapuno ng salita ng Diyos. Nagtitipon sila para mapuno ng galit. Bakit ko nasabi? Kasi pinag-uusapan yung ginawa ng kanyang kapatid. Alam niyo ba ganun ang epekto ng pag kinuwento niyo kasi ganito ginawa sa akin ni kapatid eh.
Ganito yung offense sa akin eh. Palagay niyo ba ang epekto nun ay mabibless yung kausap niya? Hindi. Mag-iinis din siya dun sa pinag-uusapan ninyo. Ayun, parang meron din ako experience sa ganyan tungkol sa tao niyo. Napupuno ba ng salita ng Diyos yun? Ganun? Hindi. Napupuno ng mali siya. Napupuno ng galit. Napupuno ng hinanakit. Puro negative feelings. It's not God glorifying. Steering one another. Pag nag-uusap, steering one another. Ibig sabihin, pag nag-uusap tayo, dapat ang epekto sa buhay niya, lalo niyang minamahal ang Panginoon. Lalo niyang minamahal ang church. Lalo niyang minamahal ang salita ng Diyos. Dapat ganun ang epekto sa atin. Lalo niyang gustong mag-pray. No? Lalo niyang gustong magbasa ng Bible kasi mukhang marami na akong hindi naiintindihan sa Word of God. Si kapatid, nagsishare siya sa akin ng kanyang mga personal devotion. Dapat ganun ang epekto eh. Ay ulitin ko, ang effect, ang influensya ng church sa mundo ngayon at napakahina, halos wala na. Kasi hindi na tayo napupuno ng Word of God. Next. Ano-ano ang mga patunay na napupuno ng salita ng Diyos sa iglesia? Yung mga marami activity tayo isa-isa para mapuno ang church ng Word of God. Ano naman yung patunay na napupuno ang iglesia ng Word of God? Doon sa verses 12 to 15. Maraming isa-isa si Apostol Pablo dyan. Ang sabi ng iba, kailangan na natin gawin yung sinasabi sa verses 12 to 15 para magawa natin yung sinasabi sa verse 16. Ako, baligtad yung aking interpretasyon. Kailangan gawin muna natin yung sinasabi sa verse 16 bago natin magawa yung sinasabi sa verse 12 hanggang 15. Kailangan mapuno muna tayo ng salita ng Diyos bilang isa iglesia bago natin makita yung epekto nito sa buhay natin bilang isang iglesia. Ano yun? Ang dami dyan. Oh, pakita ko na sa inyo. Yan. Yan po yung mga epekto ng salita ng Diyos. Napupuno ang isang iglesia ng salita ng Diyos kapag nakikita natin ang iglesia puno ng kahabagan. Marunong mahabag sa isa't isa. Yung po example na sinasabi ko sa inyo, hindi po exaggerated yun. Kahit kayo alam niyo yun. Na nangyayari sa mga church yun. Na nagchichismisan, nagsisiraan, di ba? Nag-iimpok ng galit sa isa't isa, inggit, sama ng loob. Palagay niyo po ba kahabagan sa isa't isa yung ginagawa natin pagka gano'n? Di ba brutal yun? Pag-usapan mo yung isang tao na kapatid mo sa Panginoon na hindi siya nakaharap. Brutal yun. Bakit? Hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya. Hindi niya kaya ipaliwanag yung kanyang side. Kaya imbis na maintindihan natin siya, lalong dumadami yung tao na nagiging negative yung tingin sa kanya. Brutal yun. Hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano yun. Walang kahabagan yun. Walang kahabagan. Kaya kung mangyayari sa church natin yun, ang payo ko sa inyo, sabi, dapat magkaroon tayo ng kahabagan. Pag nagsisimula na magkwentuhan ng ganung klase, pairanin natin yung kahabagan, tigil na natin. Dahil alam natin, hindi mabuti para sa isang tao yun, at hindi rin mabuti para sa atin ng church. Tigil na. Huwag na natin hintayin yung pastor magsabing, huwag na po natin pag-usapan yan. Dapat kayo na may pag-uusap. No? Ano pa? May kabaitan. O, ganun din yan, di ba? Yung kahabagan, it's more on internal na nararamdaman natin para sa tao. Pag sinabi natin tayo may kabaitan, yung kahabagan na yung lumalabas sa gawa. Kung tayo nahabag sa kapwa, magiging mabait tayo sa kanya pag tinigil natin yung dila natin, hindi na natin siya pinag-usapan, ibang topic na ng Word of God na ng pag-usapan natin. O kaya yung nabasa akong aklat, sinulat ng ganito, ang ganda ng kanya. Wala, napakadalang ako makarinig ng mga Kristiyano gano'n ng kanyang bukang bibig. Madalas, ang interpretasyon ng maraming Kristiyano sa gano'n, yabang naman ito.
pinagyayabang yung kanyang mga nabasa. Pero hindi eh. Ganun nga dapat di ba? Yung temperatura ng pag-uusap natin dapat laging patungo sa Word of God. Ang sinabi niya doon, ito quotation na to, sinabi niya doon sa akin. Gusto kong gawin niya sa buhay. Dapat ganun eh. Sabihin na napaka-ideal lang itong pastor na to. Hindi na makatotohanan sa buhay. So pag sinasabi niyo na ako'y ideal, sa mga sinasabi ko, sinasabi niyo na yung Word of God, ideal? Hindi nagtuturo na dapat nangyayari sa buhay ng tao? Hindi po tayo magdi-define kung anong ideal. Ang magdi-define ng ideal para sa atin yung Word of God. Kung ano yung tinuturo ng Word of God, that's the ideal for us. Ibig sabihin ng ideal, yun yung dapat na ginagawa natin. Yun yung dapat nagdi-define sa atin. Hindi yung tayo ang magdi-define what is ideal for us. Ano pa? May kababahang loob. Nakikita ba natin yan sa ating church? May kaamuan. Ibig sabihin ng kaamuan, meekness. Meekness, ibig sabihin meron kang power to do something about it, pero you're controlling yourself. Hindi kayo magdidirect, hindi kayo mamamayani, hindi kayo magiging boss. Pero may alam ka na dapat gawin. Pero pinipigilan mo yun kasi ayaw mong ikaw masunod eh. Gusto mo ang buong church masunod. Gusto mo ang Panginoon masunod. Tiyaga! May tiyaga. Tiyaga sa isa't isa. Kasi kapatid na to, laging paulit-ulit yung kasalanan ginagawa. Natatawa na lang ako sa mga ganong klase ng comment. Bakit hindi si kapatid lagi na inuulit yung kasalanan niya? Bakit hindi siya nagmamature? Kala mo siya na nagsasalita, hindi rin ganon. Nakikita niya lang yung ginagawa ng kapatid niya, pero yung sarili niya hindi niya nakikita. Anong tawag doon sa pinag-aralan natin sa isang preaching? Self-righteous. Nakikita niya yung puwing sa mata niya, ng kapatid niya, yung kanyang troso sa mata, hindi niya nakikita. Diba absurd, no? Walang mabaitan yung gano'n, walang tiyaga. Pag sinabi natin hindi katyagaan ng isang iglesia, meron tayong mahabang pasensya sa isa't isa sapagkat naniniwala tayo na gumagawa ang Diyos sa buhay natin, hindi pa tapos eh. Huwag tayong parang CEO na gusto ko ganito ka na agad, ganito na agad ang performance mo. Hindi po tayo company, no? Tayo po ay church, tayo po ay binubuo ng mga makasalanan na niligtas ng Diyos pero binabago pa rin ng Diyos. So what is our attitude dapat towards one another? Patience. Pati, pagtsatsagaan kitang ipag-pray, pagtsatsagaan kitang payuhan, maghihintay ako sa pagbabago mo. Kasi naniniwala akong Kristiyano ka. At naniniwala ko na sa iyong Holy Spirit. At dahil sa iyong Holy Spirit, gagawa talaga ang Diyos para magbago ka. Dapat ganun yung attitude natin sa isa't isa. Hindi, ang nangyayari, impatience, kawalang katiyagaan. Diba? Napag-uusapan na agad. Pati dapat. Hindi ganyan eh. Dapat ganito eh. Kahit naman pinag-uusapan nyo lang yung sa loob ng pamilya nyo, that's also not good. Hindi rin tama. Kung gusto po ninyo, ganito ang suggestion ko sa inyo. Kung gusto niyo yung kapatid na ano ba, pinag-uusapan niyo sa family niyo, privacy ng family niyo, kaya talagang makita niyo yung pagbabago, kausapin niyo siya, personal. Hindi mo kapatid, pwede po tayo mag-usap. Ito, observation ko lang sa iyo. Kung magagalit, gusto kitang pag-pray. Hindi mo sa kanya ng personal, huwag natin pag-usapan yung tao. Kasi that will not help him. That will not help him. Hindi siya tulungan. Pag naalaman niya pang pinag-uusapan niyo siya, magtatampo pa siya sa inyo. At itutulak niyo siya palabas sa church. Pagpaparaya. Ang dami, no? Ang daming bunga dapat na napupuno ng Word of God. Pagpaparaya, ibig sabihin, bibigyan mo ng benefit of the doubt yung tao. Huwag mo ka di-judge. Okay, pakinggan mo muna yung dahilan niya, bakit niya nasabi yun. Alam niyo, maraming mga member ng church ngayon para mga elementary students. Basta na lang napipikon, hindi man lang tinatanong kung bakit nasabi, kung bakit nagawa.
Diba? Kung mature tayo, bakit kaya nagawa niya? Siguro, baka sa pamilya niya may problema siya. Baka sa asawa niya, hindi sila okay. Yung ganun yung pagpaparaya eh. Bigyan mo ng dahilan. Hanggat maaari. Kausapin mo. Kapit, bakit mo nasabi yun? Yung mga Pilipino kasi ayaw mga fronte. Yung ayaw kausapin ng personal. Pag-uusapan yan pagkasama ibang tao. Pero pag yung silang gano'n, hindi mag-uusap yan. Dapat po ang kultura ng mga Pilipino, hindi namamayani sa kultura dapat ng church. Dapat ang kultura ng church, dapat dinidiktahan ng Bible. At ano sabi ng Bible, Matthew 18, pag na-offend ka, sabihin mo sa kanya na-offend mo siya. O na-offend ka niya. Para mag-sorry siya sa iyo. Pag nag-sorry siya sa iyo, tapos na. Ano pa? Pagpapatawad. Paano tayo pinatawad ng Panginoon, patawarin natin ang isa't isa. Andiyan niya sa verse 12 hanggang 15. May pag-ibig. Di ba? Dapat buklurin tayo ng pag-ibig. May pagkakaisa. May kapayapaan. May pagpasalamat. May pagluwalhati sa Diyos sa lahat ng ginagawa. Kung ito pong lahat na ito, ginagawa ng church, masarap maging miyembro ng church na yan, di ba? Tama ba? Nag-agree ba kayo? Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. No, hindi po yan suggestion ng authors, hindi yan suggestion ng mga pastor, hindi yan suggestion ng mga experts sa social climate and whatever. Ito mga sinasabi na ito, salita ng Diyos yan. Ideal yan, dapat sa isang church. Dapat ginagawa ng church yan. Kaya pag pumunta tayo sa isang church na wala ito, lumipat ka na. Doon sa church na meron yan, kahit hindi lahat yan, basta nakikita mo yung mga bahid nitong mga to, mas okay yung church na yun. Kaysa doon sa church na wala talaga. Next. Last verse. Last question. Paano napupuno ng salita ng Diyos ang ating pag-awit at pananalangin? Ito, madali lang ito. Mag-git ko na kanina. Pag yung ating pananalangin at ang ating pag-awit ay hango sa salita ng Diyos. Kaya wala tayong hymn dito na walang gospel. Wala tayong hymn dito na hindi hango sa Word of God. Marami pong magagandang awit. Ako, nasa-search talaga ako sa internet ng mga magagandang awit. Kasi gusto ko, as much as possible, marami tayong impact ng mga salit ng mga awit para sa Panginoon. Kaya lang so far, yung mga inaawit natin, yan lang talaga magaganda lyrics eh. Minsan kahit yung mga lumang hymn, hindi masyadong okay yung theology. Kaya hindi po porket hymn, dapat kantahin sa church. Hindi po porket hymn, dapat kantahin sa church. Dahil may mga hymn po na mali ang theology. Hindi rin naman ang lahat ng awit na hindi galing sa Reform o hindi galing sa biblical community o sulat ng ganitong banda, halimbawa Hillsong o kaya Bethel, eh hindi natin dapat awitin. Kasi may mga awit din sila na maayos. No? Ang problema ko lang sa mga awit kasi nila, yung mga lyrics pa ulit-ulit. Inuulit ang inuulit. Kung hindi sana inuulit ang inuulit, pwede natin kantahin sa church. Basta puno ng salita ng Diyos, hindi importante kung sino yung author eh. Importante yung content. Pwede natin awitin. Pwede tayo mag-pray. Basta yung prayer natin according to the Word of God. Okay? Conclusion. Kasi 3 na eh. Ganyan nyo naman sa topic na to. Ang sabi na ng conclusion natin, pakibasa nga kay Gabriel. Pag nagtitipon ng iglesia, hindi ang mga tao at ang kanilang hinahanap ang mahalaga, hindi ang kagustuhan ng Diyos ng puno ang iglesia ng kanyang mga salita. Kapag nangyari ito, matututunan ng mga tao na ang kailangan nila ay ang Diyos. Ang conclusion. So, hindi po importante sa atin dito kung anong gusto ng mga pumupunta. Gusto ko ganito yung tempo ng kanta. Gusto ko ganito yung klase ng kantahan. Gusto ko ganito yung klase ng preaching. Hindi natin kailangan kung ano yung gusto nila. Ang importante sa atin kung anong gusto ng Diyos.
At ang gusto ng Diyos sa iglesia, dapat mamayani ang kanyang salita. Sa bawat bahagi kung saan ang church ay magkakasama. At pag ginagawa daw po natin ito, matututunan ng mga tao na pumupunta sa church, na ang kailangan nila ay hindi yung mga activity, yung atmosphere, yung tempo ng awitin ng church, kundi ang kailangan nila Diyos. So, yan ang conclusion natin. Pagdating sa topic na ito, paano napupuno ang salita ng Diyos ang iglesia. I hope, balik-balikan natin ito, i-meditate natin. Kasi hindi matatapos sa isang lesson lang yan napakadaming opportunity. At minsan naisisingit natin yan sa ating mga preaching, sa ating mga devotion, yung mga elements na ito na pinag-usapan natin. Because what we want as a new church ay maging iglesia na makikilala dahil tayo ay napupuno ng salita ng Diyos. Bukang bibig ay salita ng Diyos. At ang buhay ay ginagabayan ng salita ng Diyos. May tanong ba kayo sa topic na to? One of the most important topics na matatalakay natin dito. Yung susunod nating lesson sa Sunday, Lord willing, will be the last for this series. And then the following Sunday, after that, ay magkakaroon tayo ng panibagong lesson. Dito sa series ng 10 books yata ito. Parang nakaka-6 na tayo no? So, i-check ko lang ulit kung nasaan na tayo. Kasi meron pa lesson tungkol sa Lord's Supper, sa church discipline. Marami pang topic na hindi natin natatalakay. Na baptism, tatalakayin natin yan sa mga susunod pa. Question? Basta pwede magtanong. Sige po. Yan ang gusto ko. Halimbawa po, diba, yung unang lipan, yung mga karakter po na nabasa, yun pwede rin po bang, minsan pag nag-uusap yung kwento ni Esther, yung mga kwento, yung mga Basta po galing sa salita ng Diyos. Dapat pinag-uusapan kasi natin. minsan nakaano nga po yung pag-aaral na yung lipan, minsan, isip mo yung mga karakter, tapos ikukwento mo sa tao, sa mga nagiging okay na po. Mas mainam nga po yun. Kaysa yung pag-usapan natin yung press conference ni Vice President Sara Duterte. Natatawa kayo kasi kung gusto nyo pag-usapan yun. Dati pag-usapan sa church yun, no? Walang, ano ba yung term na yun? Walang ambag sa buhay natin bilang sa church yung mga gano'n. Pero yung, nabasa ko yung kwento tungkol kay Esther. Pwede ko palang mangyayari, no? O yung ginawa ni David, no? Kahit na siya nagkasala kay Bathsheba, hindi siya tinakwil ng Panginoon. No? Dahil naman balik siya. Mga ganito kasi ng topic, hindi na po kasi ganun ang namamayari sa mga kwentuhan ng church ngayon. Alam niyo yung sinasabi ko, no? Kahit hindi ko nakapagpitin dito, alam na naman natin. Kasi galing tayo sa mga ganyang background. Pero just imagine, kung gaano kalayo yung mga church dito sa pattern na to. Kaya natin tinatalakay ito, gusto natin dahil sisimula pa ito, wala pa tayo isang taon bilang isang church. Dito tayo mag-pattern sa ganito. Hindi tayo ba magsawayan, sabihin natin kang pag-usapan yan, kapatid. Kasi hindi pagiging mabait yan, hindi pagiging mahabalin yan, hindi pagiging mapagmahal yan sa ating kapatid. Yung tayo na mismo sasaway sa isa't isa. Pagka naging ganyan ang church natin, parang yung langit nandito na sa lupa. Ulitin ko yan. Pagka ganito yung church natin, sinunod natin itong pattern na ito, parang yung bagong langit at bagong lupa, nararanasan na natin dito sa mundo. Masarap yung church na gano'n. Hindi man tayo mayaman church, hindi man tayo malaking church. Pero kung ganito yung church natin, gusto ko kasama yung church lagi. Kaya hindi ako nagtataka doon sa Book of Acts. Halos everyday sila nagtitipon talaga. Everyday. Pag binasa niyo na-organize lang yung isang beses sa isang linggo nung nagkaroon na ng mga bagong church sa ibang mga city.
No? Doon na nagsimula magkaroon ng Lord's Day celebration talaga. First day of the week, Sunday. Pero nung umpisa pa lang sa Acts chapter 2, every day sila. Halos ayaw maghiwalay ng mga church. Kasi isa pa lang ang church, no? Church sa Jerusalem. So isang church. Kaya pagdating sa Acts chapter 8, nagkaroon ng persecution. Bakit? Kasi para yung church sa Jerusalem lumabas at mag-preach ng gospel sa iba. At nung nagsimulang lumabas yun, dahil sa persecution, dumami na ngayon yung mga church. Bagamat magandang tingnan, lagi silang magkakasama, hindi plano ng Diyos na isa lang ang church sa mundo. Gusto niya sa bawat bahagi ng mundo may church. Kaya dapat yung mga Christian lumalabas at napipreach ng gospel. Basahin niyo yung Book of Acts, ang ganda ng ang ganda ng picture na pinapakita ni Lord doon patungkol sa church. Question pa? Sige, pagpahinga muna tayo. 3:30, start tayo ng ating afternoon worship service. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito lang po.